Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong hamon ni Representative Pulong Duterte ng Davao City. Dito po kay John Vic. Pagkatapos pong sabihan ni John Vic itong si Pulong na sabog ay hinamon po ni Pulong na sila po ay magpapulburon test o magpa-hair follicle test. Isama na raw po ang kanyang mga amo, mga kababayan. At isama na rin si Boying. Hindi po ba? Ito po, komentuhan po natin ito pong balita. At painggan at panoorin na po natin. Hinamon ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte, si DILG Secretary John Vic Cremulya. Nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamon ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacanang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Nakita niyo po mga tambay. Yan ba sasabihin ni John Vic na high at sabog? Samantalang humahamon kung talagang si Representative Pulong ay high at sabog, bakit ka hamunin na magpa-hair follicle pulburon test? Hindi po sa ihi, hindi urine. Automatic, sa buhok agad para malaman yung sinasabi ni John Vic, itong si Pulong ay talagang sabog. Hindi po ba? At ngayon, isinasama na kanyang amo. Yung amo niya natakot na takot at may allergy o allergic sa pulburon test. At isama na rin daw pong asawa at yung napaagaling na anak na congressman. At syempre tayong may request din na isama na rin yung kanyang kuya. Yung kuya niya, isama na rin magpa-hair follicle pulburon test yung kuya. Hindi po ba? Si Boying. Para magkaalaman. Kasi nga mga kababayan, dito sa sinasabi ni Congressman Pulong na meron na pong warrant of arrest itong ICC kay Senator Bongo. Alam naman po natin, ito pong grupo na ito pong pamahalaan ni Lupin Di Umano. Ito pong gobyerno ni Lupin Di Umano ay ubod po ng sinungaling at traidor at hudas Di Umano. Kailan po ba nagsabi ng katotohanan ang mga tao na yan? Hindi po ba? Nung huli nga lang kaguluhan sa Senado ano sabi ni Lupin Di Umano? Walang NBI, hindi niya inuutusan ng NBI para magpunta sa Senado. Nakita nyo po, hindi raw po inuutusan. Pero nahandun ang NBI. Di po ba? Ubod ng sinungaling, di umano. Ito pong si Lupin. Siyempre, pag sinungaling yung boss, ano pa hanapin nyo sa mga tauhan? Di puro sinungaling din, di umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, masusubok mo yung isang politiko na merong paninindigan, may tapang at malasakit. Hindi po yung mga politiko na ang hangad lang sa ating bansa ay nakawan tayo nakawan. At syempre, napakatindi ng kasakiman sa kapangyarihan. Yan po nakikita natin sa panahon ngayon Sa panahon ni Lupin Di Umano. Ano po? Ayaw nang umalis at bumaba sa kapangyarihan. Bakit po?
Ano po ba ginawang paglilingkod sa atin? Nakita nyo naman, magmula umpisa. Hanggang ngayon, mag-aapat na taon na. Walang lubay na pamumulitika sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Nilalagyan ng napakaraming budget pamumulitikal. Hindi po ba? Gamit na gamit nila ang pera ng taong bayan para pabagsakin ang pamilya Duterte. At sa katunayan, yung ama na ipatapon na nila, di umano. Hindi ba John Vic? Sa dahig. At lumalabas, pera pa rin ng taong bayan ang ginamit nila ayon sa mga Marines, sa ex-soldiers. Hindi po ba? Nakita niyo mga kawalanghiyaan. Ngayon, si BP Sara naman ang tinatrabaho ngayon. Malapit na. Dahil nakuha na nila ang kapangyarihan sa Senado. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapabagsak sa mga kaalyado nito. Kaya itong sinasabi ni Congressman Pulong, mga kababayan, paniniwalaan mo. Dahil 4 na taon, mag-4 na taon, itong gobyerno ni Lupin, dinala lang tayo sa politika at pagnanakaw. Ang issue po ng ating bansa araw-araw, korupsyon at politika. Wala ka man lang mabalitaan na ubod na ng dami ang proyekto na nagawa, na napakalalaking proyekto. Nada. Ang balita, politika. Politika. Korupsyon. Korupsyon. Na ayaw naman tuldukan dahil sila po ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Kaya abangan po natin mga kababayan. Tingnan po natin kung kakasapo sa hamon. Ito pong si John Vic. At isama na rin ang kanyang kuya na si Boying. Para po magkaalaman. Kasi kung sasabihan mo ang isang congressman, katulad ni Pulong, na hay at sabog, kung hindi naman ito totoo, patunayan mo. Ngayon, gusto ni Congressman Pulong na mapatunayan ng sarili niya na hindi siya sabog at hindi siya bangag. 'Di ba? Sabay-sabay na kayo magpa-hair follicle pulburon test. At sinisiguro naman natin na hindi hahamon. Hindi po kakasa. Hindi po kakasa sa hamon. Lalo-lalo na po kung kasama pa yung boss niya. Yung boss niya, mga kababayan, kahit pitpitin mo ang yag balls ni Lupin, sa kanong anak, sa kanong asawa, kahit pitpitin mo ang mga bayag nila, never magpa-pulburon hair follicle test yan. Never, mga kababayan. Ganyan po katindi ang mga ang mga karakas. Palibhasa, gumagamit yata. Talaga. Hindi po ba? Abangan na lang po natin mga kababayan. At maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden. Gayat Siena from Gayat Siena. At Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Ma'am LB at Sermani from North Miami, Florida, USA, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.